already 103. Were you all inspired? Kung inspired nga kayo, kindly comment one naman dyan sa comment box natin. Kung na-inspired kayo, were you all excited ba na nakikinig sa kanilang mga wins and testimony? Kindly comment naman number two kung kayo po ay na-excite. No? So moving on with our activity this morning. No? Thank you very much. No? So ngayon, no? To keep us all inspired, no? To keep us all energized, let's watch and hear our corporate incentive. Take it away, Sir Wilmar. Ayan, yung magiging corporate incentive natin, no? So, we still have this month, no, to hit all these goals, to qualify again for all executive directors and below get promoted to ED6QL and requalify as ED6QLPL one more time with incentive period. So, medyo mahirap na ito. Pera na lang, no? Kung ma-promote directly as National Marketing Director for this month, just like what happened, no? Kay Ma'am Jean Sanchez. So I don't know, baka uuwi talaga dito si Ma'am Jean Sanchez because no, this is the first, no, the newest 5-star, no, na luxury na resort sa Samal, which is ang Discovery. So travel dates nito would be on July 15 to 17 of 2024, di ba? So palakpakan natin yung magandang incentive program na ginawa ng corporate para to keep us inspired and motivated sa paggawa ng business natin. No, so moving on, no, with our program this morning, we will be recognizing all our elite leaders dito sa Lifestyle si Pinas natin. No, sa magsulong ng mundo sila ngayon. We will recognize them starting on with our national marketing directors. Ma'am Adela Antinor, National Marketing Director. Ma'am Arsinet Contiveros, National Marketing Director. Ma'am Cherry Alviso, National Marketing Director. Ma'am Clarissa Anciano, National Marketing Director Sir Donald John Contiveros, National Marketing Director Ma'am Dayan Carla Reynoso, National Marketing Director Ma'am Erlinda General, National Marketing Director Ma'am Evangeline Montales, National Marketing Director Ma'am Evelyn Maluya, National Marketing Director Ma'am Feli Tumamak,
National Marketing Director, Ma'am Jenaline Palma. National Marketing Director, Ma'am Genevieve Lictawa. National Marketing Director, Ma'am Geraldine Labarias. National Marketing Director, Ma'am Glivin Gabate. National Marketing Director, Ma'am Gwen Casten. National Marketing Director, Ma'am Imelda Yamon. National Marketing Director, Sir Javi Javier. National Marketing Director, Sir Jason Ivia. National Marketing Director, Ma'am Gian Torres. National Marketing Director, Ma'am Jean Wagas. National Marketing Director, Ma'am Jenny Salipot. National Marketing Director, Ma'am Georgie Notarte. National Marketing Director, Ma'am Jovelyn Hirasol. National Marketing Director, Ma'am Lenny Antayo. National Marketing Director, Ma'am Liza Gumban. National Marketing Director, Ma'am Lorna Valde. National Marketing Director, Ma'am Lorwin Antaran. National Marketing Director, Maria Diuilin Remolyo. National Marketing Director, Ma'am Marites Soronda. National Marketing Director, Ma'am Minda Javier. National Marketing Director, Ma'am Nilma Alvarado. National Marketing Director, Ma'am Rowena Iso. National Marketing Director, Ma'am Naida Kakayurin. National Marketing Director, Ma'am Rosie Abian. National Marketing Director, Ma'am Estrella Balualua. National Marketing Director, Ma'am Ruth Aguda. National Marketing Director, Ma'am Wendell Jane Villegas. National Marketing Director, Ma'am Jocelyn Mentoya. National Marketing Director, Ma'am Reyna Richel Billones. National Marketing Director, Ma'am Jerilyn Shirley Langgam. National Marketing Director, Ma'am Lucille Valenya. National Marketing Director, Ma'am Johanna Diumampo. National Marketing Director, Ma'am Rodeline Gianan. And National Marketing Director, Ma'am Yvette Ivia, kasi hindi nasali. Now, our International Marketing Director, starting with Ma'am Erlita Leones of Davao City. International Marketing Director, Ma'am May Gornes of Davao City. International Marketing Director, Ma'am Sheila May Tumamak of General Santos City. International Marketing Director, Ma'am Joy Bondok of Luzon. No, so yun yung mga international marketing directors na. Now, with our global marketing directors, Sir Mandy George Beldua from Kapalong, Davao del Norte. Global Marketing Director, Ma'am Norma Bokekosa of General Santos City. Global Marketing Director, Ma'am Beauty Gabuya from Dumaguete. Global Marketing Director, Ma'am Mitch Silio from Cavite City. And Global Marketing Director, Ma'am Carlita Arancon from United Arab Emirates. Global Marketing Director, Ma'am Jennifer Provido of General Santos City. And Global Marketing Director, Sir Chuducio Igot Jr. Wow! So palakpakan natin lahat ng mga elite leaders natin dito sa Lifestyles Pinas, no? Grabe, ang dami na natin. And I know, marami pa tayong maidadagdag dyan sa mga elite leaders natin for this year. We are claiming it in advance, no? So, buti na lang, andito tayo sa Lifestyles, no? Comment nyo dyan sa comment box natin, buti na lang. No? So, are you all excited? No? Comment naman ng 1 dyan sa comment box natin kung excited kayong lahat. No? Comment naman. Yan, buti na lang. Comment ng 1 para mabilis. No? Buti na lang, excited ako. Buti na lang, andito ako ngayon. Comment ng number 2. No? So if you are all excited and andito kayo ngayon man lang, no, I am encouraging everyone to please open your videos, no? Open your videos. Wala tayong ibang gagawin at this very moment, no? Bakit? Kasi bibigyan natin ng value yung taong mag-share ng kanyang wisdom, ng kanyang knowledge, ng kanyang experience to keep us all going sa paggawa ng business natin. No?
Are you all excited? Are you all happy this morning? Kasi if you are all excited, if you are all happy, dapat ready na kayong makinig. Ready na tayong makinig for this morning. Okay. Now, I am going to introduce to you our speaker this morning. Alam naman natin and kilala natin, no? Yung speaker natin this morning. No? Ang ating pambansang tricycle driver, no? No other than our beloved mentor from Mindanao, from General Santos City. No other than our very own Global Marketing Director, Sir Chuducio June Igot. Palakpakan natin si Sir June. Good morning, good morning, good morning. No, thank you very much, Lloyd. You are so excited this morning. No, nakita natin yung kakaiba na energy, no, kakaiba na energy talaga. The next in line na magiging elite, no? Talagang kakaiba na 'yan. No, tuloy-tuloy tayo. And of course, I would like to congratulate each and every one of us, no? Thank you very much sa mga nanonood ngayon from Australia. May pamangkin ako dyan from Australia. And of course, from UAE, Tax, no? Siguro nag-duty ito si Tax. Ang aga ni Tax talagang nag-duty. And of course, ang daming mga mga nasa ibang bansa na nanonood sa atin. And of course, Luzon, Visayas, Mindanao nandito ngayon. And I'm so happy nandito yung uma-attend ngayon yung mga Generation Z ko ngayon, no? Yung mga Gen Z ko, Bridget, nandyan si Bridget, nandyan si Bibi, Hazel, and of course, Kit Kat, no? Mga 19 years old, 20 years old. And I'm so proud of you na nandito kayo ngayon. Open nyo yung camera nyo kasi sabi nga nila, how do you do one thing is how you do everything. So pag hindi kayo marunong mag-open ng camera, hindi namin alam kung nakikinig kayo or ano yung ginagawa nyo. So hindi kayo makapag-focus. Pag hindi kayo makapag-focus, sayang, hindi kayo makakaintindi ng pag-usapan natin ngayon. So, madali lang naman ito. Open your camera para talagang mabigyan nyo ng recording in progress. Mabigyan nyo ng value itong pag-usapan natin, no? And of course, I would like to congratulate Jean Sanchez, no? From UAE, especially Dubai. Thank you very much na meron tayong National Marketing Director dyan. No, I'm coming again in June. Talagang sobrang init yan pero alam ko marami pang mapupromote at sunod-sunod na yung mga promotion natin ngayon and makita natin yung paglaki ng Dubai. Lalo na meron tayong bagong ilulon sa Dubai. No, watch out, no? Watch out talaga yung Dubai. Lalaki at lalaki yung business natin diyan. Of course, with the help of God, no? Natin. And lahat ng mga leaders, lahat ng mga global marketing directors, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you very much. Okay, so yung topic natin ngayon, pag-usapan natin ngayon, it's about the process, no? The process. So, pag tingnan natin yung process, of course, lahat na ginagawa natin, sino ba yung magulo dyan? Yung mga hindi nagsasalita, i-mute nyo muna yung kailangan marunong kayo dyan, ha? Kasi pag hindi kayo marunong, lang naman yan, simple lang na instruction yan. So, mute nyo para hindi kayo ma-disturb. Okay? So, now, yung topic natin is about the process. Ano yung process na pag-usapan natin ngayon? Kasi, sir, talagang process talaga yung utak ko, na buffering yung utak ko. So, ano itong process? Next slide. Now, tingnan natin ano yung goal ko dito na maintindihan nyo ito. No? This is my goal. Ito yung goal natin. After this meeting, after this presentation, meron kayong ma-value, meron kayong maintindihan sa mga pinag-usapan natin, no? Ang goal natin, self-awareness, no? Self-reflection,
personal growth, no? Intentional effort, ayan, intentional effort to improve oneself in various aspects of life. Yan, dyan tayo iikot-ikot ngayon. Dito yung topic natin na pag-usapan natin, the self-awareness, self-reflection, personal growth, and intentional effort para ma-improve natin yung self natin, no, in various aspects of life. Are you happy? Are you excited for that? Okay, so if you are excited, no, type 2 if you are excited. Type nyo para mag-practice naman kayo mag-type dyan. Heart Love, hi sir. Andyan talagang fans natin yan sa pambansang tricycle driver, no? So, yan yung ano natin. So, kailangan ma-dissect natin itong ano natin topic para hindi sayang yung time na in-spend nyo ngayon, no? Remember, process in ourselves, process being a distributor is very important. So tingnan natin yung process of manifestation. Maraming beses na ating na ito, naintindihan natin itong process of manifestation. Normally, ito yung process of manifestation, no? The, do, be, have. Next slide, sige, pindot, no? Do, be, have. Kung tingnan natin yung do, be, have, this is the normally na ginagawa natin. Normal talaga ito, no? The do, be, have. Ano yung do? Doing time, no? Ginagawa natin. When we started our business o nag-uumpisa tayo, most of the time, ang iniisip talaga natin, pera. Diba? Pera talaga. Once you started the business, pera talaga. Yung mga ano ko nga, yung mga Gen Z ko nga, ang sabi nila sa akin, no? Meron ba akong sweldo dyan? Kikita ba ako dyan? Because that is our normal way, no? Be, do, have. And the second is being. Kasi ang inisip nila, paano mo, siguro mapa-excite mo yung sarili mo because you have money, no? And then the have is the result. Of course, yan yung isip natin. So, be, do, have, that is the normal way kasi atat tayo, excited tayo. But in the long run, mali po ito na process of manifestation. Mali ito. Ang daming na-disappoint, ang daming na-discourage, ang daming hindi nakatuloy ng business kasi inuna muna nila yung pera na inisip nila, hindi nila inuna yung sarili nila. So ano pala ang totoo? Ano pala ang tama na process? So ang tama na process is be, okay, do, have, no? Be, do, have. So mistake yata itong ano. So una talaga yung sarili natin. No, yung sarili natin. Sige, pindutin mo pa, Wilmar. Yeah, ito yung reality ito, no? So, the be, do, have, ikaw muna. Kailangan mo muna yung sarili mo, no? Aralin mo muna ito. Katulad lang yan ng mga nag-aaral ka ng grade 1, grade 2. Wala ka pa namang sahod noon, di ba? O, wala ka pa namang sahod noon. Nag-aaral ka ng high school, college. O, wala ka pa namang sahod noon. Yung mga nurses nga, graduate na nga sila. Pagdating nila sa trabaho, anong tawag sa kanila? Volunteer. No, nagvo-volunteer pa sila kasi kailangan nila yung experience, Pero ang nangyayari sa atin, inuuna muna natin yung income. Pag hindi natin naabot yung income, nadi-disappoint tayo. So, ang advice ngayon, ito yung reality talaga, kailangan ayusin mo muna yung sarili mo. Once naayos mo yung sarili mo, pag nagtrabaho ka, ayos na yung trabaho mo, di ba? Pag ayos yung trabaho mo, kasi self-manage na yung trabaho mo, kasi alam mo yung ginagawa mo, alam mo yung reason, alam mo yung purpose, kahit may mga challenges pa dyan along the way, kaya mo yon kasi naintindihan mo yung ginagawa mo, then the result is good, no? Good yung result. So, yun ang pinaka-importante. Yes, self-awareness. So, kailangan tayong ma-aware tayo dito because most of the time, pag merong magpasok ng mga distributor, pera talaga ang una nilang isip. So, pag hindi sila nagkapera, yun nga,
pinautang nila yung product o binenta nila ng mura yung product because hindi nila naintindihan yung process of manifestation. May naintindihan kayo dito? No? Sana may naintindihan kayo dito, no? Siguro magtawag ako ng ano, pero baka hahaba yung time natin. So, siguro yung mga may nakaintindi diyan, no? Sa mga pinag-usapan natin. Okay. So, tingnan natin 'yon. So, kayang-kaya na natin intindihin ito. So, ano yung take away mo? Siguro ang take away mo, unahin mo muna yung sarili mo. So, hindi na uso yung bayan muna bago sarili. Ang uso ngayon, sarili muna bago bayan. Kasi bakit ka nagtuturo, no? Mga false expectation 'yan na nagtuturo ka, fake ka naman na teacher, 'di ba? Kasi hindi mo naman ginagawa yung tinuturo sa iyo. Okay. No, next. Marami na tayong natutunan. Ano pa lang, 2 pa lang yung slides natin. Now, tingnan natin yung common challenges ng mga distributor sa business. Common challenges ito, ha? Common. Siguro mag-agree na lang kayo or pag meron pa kayong nakita na ito lang nakita ko. Ano lang ito? Parang experience ko lang ito. Number 1, na common challenges ng mga distributor. Number 1, no? Difficulty in building a stable organization. Agree kayo doon? Agree ba kayo dyan? Oo, type yes pag ano kayo, pag ano nyo yan, no? Type yes. Difficulty in building organization. Sometimes meron tayong ma-build na organization, pero anong nangyari? Nawawala sila, 'di ba? Sometimes meron tayong lumaki yung organization natin, nag-ED tayo or nag-power leg tayo, pero hindi sila makasustain sa business, no? Yan yung natin. Yan yung makikita natin, no? O talaga yan? Normal talaga yan na ma-experience natin. Bakit? No, kung tingnan natin yung last slide na sinabi ko, because they think na unahin muna yung pera bago sarili. Pero pag sarili ang unahin, siguro may solusyon ito. Number 1 yan. Number 2, na common challenge. Tingnan natin yung number 2, struggle in financial management. Agree ba kayo dyan? Type yes nga kung agree kayo dyan. Struggling in financial management. Like for example, noon may na-experience ako. Ang dami dyan, no? Yes, si Pamilda, yes. Si Dan, yes. Cesar, yes. Yan, no? Type niyo yung mga kamay niyo. Baka ma-stroke kayo dyan. So, type kayo dyan. Okay. Ano yung mga experience ko noon? Yung iba, kumikita na sila ng malaki. No? Kumikita sila ng malaki. Nako, nagde-decide sila, bumili sila ng mga sasakyan. Mamahalin pa naman yung sasakyan na binili nila. What happened? No? Noong tuloy-tuloy na yung business, nakikita na nila yung mga challenge, na mismanage na nila yung finances nila, unti-unting nahahatak yung sasakyan nila. No? Can you imagine that? Why? Hindi naman mali yun ng company. Hindi naman mali yun ng upline. No? It's you, or baka mayroong mga upline na nagsasabi na ganon, pero it's you talaga na magde-decide dyan. So, naging struggle yan kasi for the wrong decision. Yung decision, yun ang nakasira talaga. Yung parang hindi muna nila inisip bago nag-decide. Or hindi sila nagtanong bago nag-decide. No? So, that is struggling financial management. So, nagsa-struggle sila. Parang hindi na sila makahinga kasi struggle talaga yan, no? Kaninang umaga nag-walking kami, parang gumaganon yung ko kasi, 'di ba? Mahaba yung wino-walk no? Next, na problem, common challenge ng mga distributor. Number 3, tingnan natin tong number 3, no? Misunderstanding between upline and downline. Agree kayo dyan? Yes or yes? Agree kayo dyan, no? Misunderstanding. Alam nyo, ano yung nagdi-distract ng organization? Ano yung number 1 talaga na distraction dyan? The misunderstanding between upline and downline, or the miscommunication
or dahil na doon sa self talaga, yung yung sarili na, 'di ba? Kasi inisip kasi natin, no, na itong business na to, ang inisip natin, kaya ko na ito, magaling na ako. Ano na ako dito. So sometimes meron na tayong iba na iniisip, no? Iba na gustong gawin kasi ano ka na, marunong ka na, 'di ba? But remember, katulad lang yan ng Bible. Sabi nga diyan, yung promise ng Bible, honor thy father and thy mother that thy days may belong upon the land, no, which the Lord given unto you. Yan yung parang pattern talaga. Yan yung parang culture talaga yon. So, if there is misunderstanding, what will happen, no? The emotion, no, nagsa-struggle din yung emotion. And remember, no, nasa loob lang yan ng organization. So, sometimes hindi na tayo aware, sometimes hindi na natin nakikita yung whole na yan because no, nandoon na yung pride, nandoon na yung ego, no? Nandoon na yung parang okay naman ako, no? Bahala siya, no? 'Yun yung but in reality, distracted ka sa pagbibuild ng business. Distracted ka talaga. Remember, 21 years na ako dito sa business na to. Ang dami ko na na-experience ng mga ganyan na senaryo. No? Number 4 na challenge. Number 4 na challenge. No? Number 4, lack of belief. Bakit ko ito sinali itong lack of belief? Ganito yan. No? Bakit sinali ko yan? Lack of belief. Kasi sometimes habang nagbi-build ka ng business, hindi mo inayos yung sarili mo or nalimutan sa umpisa mo lang inayos yung sarili mo, no? Tapos nag-uumpisa ng nagplato yung business mo or bumaba na yung qualification mo or yung income mo, bumaba na yung income mo. Sometimes hindi mo yan maiwasan na mag-iisip ka talaga ng challenge. Mag-iisip ka ng problem. Or the worst thing is yung belief system mo. No, yung belief system mo. Mag-iisip ka na lang, mag-abroad ka. Mag-iisip ka na lang na mag-business ka ng iba or mag-iisip ka kung ano-ano yung inisip mo, no? Instead of updating your business, no? Growing your business, na di-develop na yung lack of belief, no? Lack of belief. Okay. Ano pa ng mga senaryo diyan? Umiinom ka ng product, tapos meron ka pa ring sakit, hindi pa rin natanggal. 'Di ba? Meron ka pa ring mga kurikong, ano ba yung mga sakit na asthma, umiinom ka ng product, meron ka pa rin, no? Be aware. Bakit meron ka pa? Baka hindi ka hindi ka what we call this, parang hindi ka aware diyan sa ginagawa mo. 'Di ba? Kumakain ka pa rin ng hindi dapat, kumakain ka pa rin ng so hindi talaga matulungan yung asthma mo, yung kurikong mo kasi akala mo na pag meron akong product, uminom ako ng product, okay na ako, no? So yun ang kailangan talaga natin. Most of the time, and then ito pa yung reality. Alam nyo, pag meron kang ganyan na challenge, no? Yung emotion mo, yung universe, mag-conspire sa'yo at tulong-tulungan kanila, nakakausapin ka. May mag-uusap, may magsalita dito sa left na ear mo, sa right ears mo, sa right ear mo, no? Mag-uusap-usap sila na i-discourage kanila and one day madi-discourage ka. Yes or yes? Yes, no? Marami ba tayong natutunan? Number 5, which is the last. Ito yung last natin. Ganda ng pinag-usapan talaga natin. Attitude problem. Nako, ito yon. Attitude problem. Alam nyo, sabi ko nga, ulitin ko ito, I don't know, pag-agree kayo. Pag-agree kayo dito, mag-yes na lang kayo sa sarili nyo. Pag-agree kayo dito. Sabi ko nga, ang tao na pangit ang ugali, pangit na talaga ang ugali niyan. Hindi na talaga yan ma-change. No? Sinong pwedeng makapag-change yan?
Si God lang talaga. So kung sabihin mo na ikaw baguhin mo yung ugali ng mga downlines mo, yung upline mo, hindi mo mabago 'yon. No? Si God lang ang makapagbago noon. Ibig sabihin, yung attitude problem, hindi mo control 'yon. Hindi mo control. Hindi mo kayang kontrolin 'yon kasi iba-iba yung ano natin eh. Iba-iba yung upbringing natin, iba't iba yung pinanggalingan natin. Iba't iba yung culture kung saan man siya galing na family, no? So, anong gagawin mo para masolusyonan ito? Adjust. Do not react. Because in adjusting, no, doon sa problem ng mga tao, yung mga distributor mo, upline mo, pag nag-a-adjust ka, doon ka makadevelop ng wisdom. No? Doon mo makikita yung sarili mo. Baka tinitest ka lang sa panahon kasi lalaki yung business mo, lalaki yung income mo, hindi ka pa naman matured enough, no, na maghawak ng ganyan kalaking pera, na maghawak ng ganyan kalaking organization. Hindi ka pa ready. So, kailangan muna maranasan mo 'yan, no, para marunong ka mag-adjust and marunong ka marunong ka magre-react in a right way doon sa mga nangyayari, no? So, attitude talaga. Sabihin ko sa inyo sabihin ko sa inyo, kahit sino pa ang upline mo, kahit sino pa ang downline mo, pag sira yung attitude mo, sira talaga. Ito yung worst, no? Pag sira yung attitude mo at talagang hindi mo kayang ikokontrol yon, saan ka pupunta? No, saan ka pupunta? Mental hospital. Doon ka pupunta. Kasi sira eh. 'Di ba? Na, bakit ka nag no? Alam mo, this is a simple business, very simple business. Alam niyo ano sikreto dito? Follow. Just follow. Sunod ka lang. Wala ka namang ibang sunod ka lang. Kung sabihin mo na mali yung ano niya, then kung alam mo naman yon, aware ka naman noon, di ba? Aware ka naman doon sa ano yun eh, ikaw yun eh. Ikaw yun. Ikaw yung nagkukontrol doon, no? Ikaw yung nakikita doon. Kanina meron kaming sa ano namin, no? Mastermind namin, training namin kaninang umaga 5 o'clock, no? Meron kaming mga wins ang video na pinapanood namin, no? Nagtutalk siya about leadership, consciousness, no, of being a leader. So, number one, yung isi-share ko lang ito, no? Because pag hindi natin ito alam, delikado tayo, no? So, number one is know yourself, 'di ba? Know yourself. Ikaw muna. Be aware. Ano yung ginagawa mo? Because pag hindi ka aware doon sa ginagawa mo, sira ka talaga kasi hindi ka nga aware, 'di ba? How come nalalaki ka sa business? Or kung lalaki ka man sa business, maruruin lang yung organization mo, 'di ba? No? Number 2 na kailangan sa conscious leadership is speak your truth, 'di ba? Speak your truth. Ang understanding ko dito is be honest. Be honest. Kasi sometimes naguguluhan ka kasi you are not honest, 'di ba? Hindi ka honest. Yun nga naguguluhan ka. Ang dami mong tinatago, ang dami mong mga hindi sinasabi, ang dami mong ikaw mismo, you are telling a lie to yourself. You are telling a lie to yourself, 'di ba? Hindi vocal, hindi mo no? Speak your truth. Yun yung pinaka-importante of being a leader. And inspire love. Inspire love. Everything in this world should be inspired by love, 'di ba? You love your downlines, you love your people, no, in this business. And of course, nalimutan ko lang yung isa, no? Nalimutan ko yung isa maybe. And number 5 is activate, no? Activate mastery. So, yun yung pinaka-importante. Most of the time, no?
expand consciousness. Number 4 is expand consciousness. And number 5 is activate mastery. Ibig sabihin, walang distributor na marunong lahat. Ibig sabihin, walang distributor na hindi niya tinitrain yung sarili niya even until now. Ako nga, 21 years na ako dito. I'm still learning every day. I'm still learning, no? Whatever it takes, talagang nag-aaral ako, talagang yung mga pamangkin ko nga, sinabihan ko sila, gawin niyo ito kasi ito lang talaga makatulong, no, sa pamilya natin, na aangat yung buhay natin because of my experience. Nakikita ko yung market, nakikita ko anong mangyayari sa atin. Yung mga guest ngayon, alam ko maraming guest ngayon na uma-attend, no? We are 161, 151. Ang daming guest na uma-attend. Alam nyo, yung business natin, this is the right business for us to do. Why? Because tayo yung nagsa-start talaga, dito tayo magtanim at tayo din ang aani sa tinatanim natin. No? Yun ang kagandahan talaga. So, yun ang mangyayari sa atin. No? Being aware in ourselves is very important in doing the business. And, no, kailangan tuloy-tuloy yung learning na gagawin natin dito. No? Tuloy-tuloy yung learning. So, paano tayo makasurvive nito? Next slide. Tingnan natin yung next slide. Paano natin, mga question lang naman ito. Paano tayo makasurvive sa business natin? Tingnan mo yung hitsura ng tao. Ganyan ka na ba ngayon? Diba? Nawala yung downline mo. Wala nang trust yung tao sa iyo. Oh? Parang ikaw na lang mag-isa, inaaway ka. Paano mo ito ma-survive? No? Paano mo ito ma-survive? Madali lang ma-survive yan. No? Madali lang ma-survive yan. Alam nyo, the secret of being a leader is go down. Go down. Be humble. Be humble. So, magtanong ka ulit. Go to your mentor. Go to your upline. The people that you trust, no? The people that you trust, no? Patulong ka sa kanila. Kasi sila lang yung makatulong. Yes, nandyan ka na sa challenge. Nandyan ka na, ano ka na. Kasi pag hindi mo yan ginawa, hindi ka gumawa ng paraan, one day mawawala ka sa business na to. No? So, paano ka makasurvive? Puntahan mo yung mentor mo. Yung pinapaniwalaan mo na tao na pwede mabago yung buhay mo, ask them for help. No? Be transparent. Thank you, Cesar. Kausapin mo sila. Ito na yung nangyayari sa akin. Ito na yung nangyayari. Ito na yung kausapin mo sila. Yan yung sikreto. Paano ka makasurvive? Because the best thing of being a conscious leader, no? A conscious leader is talagang marunong ka magpakumbaba. And once na meron kang ganyan na attitude, no? Alam nyo anong mangyayari? Magkaroon ka ng highest form of EQ, no? Ano ba yung EQ? Intellectual quotient, no? Or emotional quotient. Emotional quotient. The EQ, no? Kung magpakumbaba ka, the EQ will go up. The EQ will go up. So, yun ang pinakamaganda, no? Tatalino ka talaga, no? Pag nagpakumbaba ka, no? Matatalino ka talaga. Meron ba tong sense sa inyo? Yeah. Because pag meron kang linalagay sa puso mo na meron diyang hindi ka open diyan, madadala mo yan. Problem, challenge pa rin yan, baggage pa rin yan because you think na meron diyang tinatawag na alam mo yung mga tayo kasi mga Pilipino, mahilig tayo sa drama, di ba? Mahilig tayo sa justification, mahilig tayo sa excusitis, di ba? Blaming others. Yung mga natin, mga blaming others and stories, no? Yung mga Pilipino, yung mga downlines nga natin, mahilig sa stories, no? Gagawa ng istorya na hindi totoo.
gagawa ng istorya para magkaroon lang sila ng mag-ano sa kanila, ang tawag nito, magsimpatya sa kanila, no? Yan yung gusto ng tao eh. Tingnan nyo sa social media, 'di ba? Nakikita nyo naman kung gaano ko ka-active sa social media, no? Kasi may purpose talaga 'yan. Bakit active ako sa social media? Bakit ako active diyan sa social media? Kasi magagamit nyo ito. Si LV nga, ang prospecting nga ni LV, ako yung binibigay niya, no? Sinisend niya 'yon, pina-follow 'yon, yan yung prospecting niya. So, bakit kailangan ang sa social media nakita ko yung pinaka-negative na hook, alam niyo yung hook, no? I-type niyo lang 'yon. HOOK, no? Hook, yung pinaka-negative na hook, yun yung pinapatos ng mga tao. So, pinapatos yun ng mga tao, pinapanood nila yun, talagang sinusunod nila yun. Bakit? Bakit? Because design tayo na mga marites. Design tayo na negative. Negative talaga. So, if you have challenge right now, go up, no? Go up and then ask for help. And of course, magpakumbaba ka. Kasi once marunong ka magpakumbaba, no, itataas yung level of EQ mo. Maiintindihan mo yung business. Next slide, no, sabi diyan, how can I survive? Next slides, no? How can I survive in the midst of financial challenges? Tingnan mo yung tao, itsura ng tao. Siguro wala na yung pera. Napupuno na siya sa utang, 'di ba? Parang hindi na siya maka-revolve sa pera niya. Parang ang pinipili niya LLP na lang. Nahihirapan pa nga siya sa LLP, no? I-encourage ko talaga kayo. Do it every month, the LLP, because yan yung yan yung tawag nito, lifeblood mo dito o life mo dito sa business na to, the LLP. Kailangan mag-LLP ka. Pero tingnan mo yun, sometimes parang nauubos. Bakit? Nakain natin yung puhunan. 'Di ba? Ano pa nangyari? Linagay mo yung product mo, yung kita mo, yung pera mo sa ibang business. 'Di ba? Linagay mo 'yon sa ibang business. What will happen? What will happen? Ayun, nadi-discourage ka ngayon. Remember, most of the distributor who quit in this business, no, their problem is financial challenges. At alam niyo yung mga nag-quit ng mga distributor, no? Alam mo, they are all negatives. Mga negative yung sinasabi nila, no? Sabi nila, ay, nagla-lifestyles na ako, walang nangyari sa akin. Ay, nag-ano ako, negative. Why? Because they started negative. No, nung lumabas sila, negative yung isip nila. Kasi kung tingnan mo 'yon, galing 'yon sa kanilang ginagawa. Yes or yes? Yes, no? Next na slide. No, tingnan natin yung next na slide. How can I survive, no, in building an organization? No? Sir Jun, wala man akong downline. Sir Jun, nawawala ang organization ko. Sir Jun, no? Parang hindi hindi maniwala yung mga tao. Yung mga downlines ko, parang mas magaling pa sa akin. Mas magaling pa sa akin, no? Ibalik tayo doon sa process of manifestation. Yung process of manifestation, tingnan natin, no? Baka inisip mo dito pera, no? Yes naman, hindi naman mawawala 'yon, but please, no, magsa-start ka muna with yourself. Yan yung awareness diyan. Kailangan be aware. Marunong ka na ba? No? Inaral mo ba ito? Kasi pag pera lang yung inisip mo, sino pang kumikita diyan ng malaki na hindi niya inaral yung ginagawa niya? 'Di ba? Look at the owner of Facebook. Sino ba yung mga mayayaman? They study more about what they are doing because gusto nila yon at alam nila na yayaman sila doon. Ikaw hindi ka man nag-study, ikaw hindi ka man self first, sabi si Heart Club. Self first talaga. Ikaw muna, aralin mo ito. Kung ilang years mo ito inaral,
or baka 2 months mo lang ito inaral, 1 year mo lang ito inaral, magaling ka na, then you started earning money. No, you started earning money. So that's how you survive in building an organization. Madali lang, sabihin ko sa inyo, madali lang mag-build ng business if your heart is pure. No? Next slide. No? Maganda ba yung pinag-usapan natin? Now, so para matulungan natin ito, no? Tingnan niyo ito, total transformation. Ano yung total transformation? Total transformation means go beyond the form. Go beyond the form. That is total transformation. Ikaw talaga. Self-awareness. Unahin mo muna yung sarili mo. Go beyond the form. What I mean? Ano yung minimin ko dito sa go beyond the form? No? The June Egot before is not the June Egot now. Diba? The heart love before is not the heart love now because you change. You are going beyond the form. What I mean is always, no? Sabi ko nga yung mga vlog ko talaga ngayon, no? Excellence is a way of life. Galingan mo. Hindi pwedeng hindi ka gagaling. 'Di ba? Kailangan excellence talaga yung ano mo. Galingan mo lahat na bagay. Like for example, ha? Ito simple lang naman ito. Tingnan ko ha. Simple lang naman ito. Yung camera nyo, 'di ba? Ang instruction, ano kayo, harap kayo sa camera, mag-ayos kayo sa camera, i-open nyo yung camera. Pero ang dami pa ring hindi na hindi sumusunod. A simple instruction, no? A simple instruction. Kami talaga, ako every time na kasi nasanayan ko na ito. Every time na mag-zoom ako, kahit zoom lang ito, I make sure na correct yung ko doon, yung forma ko doon sa Zoom, 'di ba? Nasa gitna ako, ayos yung light, ayos yung lightning, nakaayos na ako. Tingnan mo yung iba, dito na nagkikilay yung iba. Na Zoom na open pa yung nagkikilay. Dito na nagme-makeup, no? They are not prepared. They are not prepared. Folks, remember, 'di ba? How do you do one thing is how you do everything. Diba? How you do everything. Sabi nga nila, pag kung ano ka sa bahay, yun ka rin doon sa workplace mo. Ganon ka rin sa workplace mo. No? So, tingnan natin yan. Hindi naman hindi ako naglalait sa inyo, but that is reality. Total transformation. Pag hindi kaya yung total transformation, pilitin nyo yung sarili nyo na magkaroon kayo ng self-aware kayo dyan sa transformation or going beyond the form. Di ba? Going beyond the form. Kakaiba ka na, di ba? Tinatawanan tayo ng mga tao. Tinawanan tayo. Ikaw naman, nagbibenta ka dyan ng intra. Nagne-network ka, hindi naman totoo yan. Tatawanan tayo ng iba because they don't understand us. But hindi ka natitinag doon because nasa level 3 ka na, nasa level 4 ka na because you are going beyond the form. Hindi ka na ganyan, iba ka na. Iba ka na, 'di ba? So una na gagawin natin dito, number 1. No? Slides please, number 1. Sabi dito, kailangan mo yung growth mindset. Yung pag-iisip mo, no? Sabihin ng iba, hindi totoo 'yan, pero ang isip mo, totoo ito. 'Di ba? Growth mindset. 'Di ba? The growth mindset. So, kailangan talaga magbasa ka ng book, kailangan na-attend ka ng mga function. Itong mga Gen Z ko, Generation Z ko, no, pinapa-attend ko sila kasi training nila ito para doon sa growth mindset na maintindihan nila na business is the best form, no, na gagawin ng isang tao para ma-change yung buhay niya. So, growth mindset. Kailangan yung growth mindset. Grow yung mind mo. Kailangan talaga yan. No? May mga taong tuturo sa iyo. Ano pa ang kailangan natin dito? Kung gusto mo talagang mag-go beyond the form, no? Clear heart set. 'Di ba? Clear heart set. Kailangan yung walang doon sa puso mo, walang bara.
Walang bara. Hindi ka nagagalit. Hindi ka na ano. Uh, think of yourself. Think of yourself. Do not think other people. Because if you think other people, hindi ka talaga mag-grow sa business. Hindi ka makapagtrabaho ng maayos because you think of other people. Just think of yourself. Be aware of yourself. No, be aware of yourself. Meron ngang nagsasabi na nahihiya akong magsalita kasi ang daming tumitingin sa akin. Mahihiya siyang kasi siya lang daw yung tinitingnan. No, hindi ka tinitingnan. Hindi ka tinitingnan. Bakit sino ka ba tinitingnan kanila? 'Di ba? That's how you set your heart, no? Kailangan wala na 'yan. Tanggalin yung mga ano na 'yan, mga challenge na 'yan, no? Ano pa ang makikita natin na para ma-transform tayo, no? Para ma-transform tayo, no? Health set. In our team, in our group, ano talaga ito? It's a sin, no? Pag hindi mo inalagaan yung sarili mo. Sabi ko nga, ulitin ko ito. Huwag kayong magalit sa akin. Huwag kayong this is for our team and this is for our own growth, no? Wala na talagang distributor. Kailangan ang mga distributor healthy, happy, sexy, pretty, handsome. 'Di ba? Wala nang distributor na mataba. Yan, mga malalaking katawan diyan. Sorry, pero it's time, no? It's time talaga na kailangan natin ayusin yung health natin. Can you imagine that? No? Can you imagine that? Hindi ka na makagising kinabukasan. Hindi ka na makagising. Ano yung purpose ng pinaghirapan mo? Ano yung purpose na bakit ka pa gustong mabago yung buhay mo? No? Kailangan ayusin mo yung health mo. Pagkain mo, yung temperance mo diyan sa pagkain. Yung mga ininom, soft drinks, inom ng soft drinks. Sinabihan na huwag masyadong sweets. Sobra ka namang sweet. Grabe ka sa sweet talaga. Tingnan mo yung katawan mo, no? So, kailangan talaga, no? Hindi ko naman sinasabi na on the spot yan. Sabi ko nga, it's a process. It's a process. But we are aware na yun ang puntahan natin. Aware tayo diyan, no? Aware tayo diyan. Yung iba, no, nag-ano sila yung health nila 30 minutes walking but good sleep, no? Talagang sunshine, water, no? Hindi na sila umiinom kung ano-ano lang nila. Sure ako na hahaba yung buhay natin. Sure ako doon. Bakit? Kasi you are aware of what you are doing. Lalo na doon sa health mo, no? Next, no? Ano pa ang kailangan natin para ma-transform tayo? Kasi it's a matter of disciplining ourselves, no? On how we discipline ourselves. Kasi pag hindi mo ito magagawa, hindi ka makapunta doon sa go beyond the form. You are still there hoping for something na mangyayari sa iyo, but nothing happened. Nothing happened. Why? Because you are not going beyond the form. Hindi ka na-change. Di ba? Business set. Ano itong business set? Alamin mo itong business. Intindihin mo itong business. How come na yung upline mo lang ang nakakaalam? How come na hindi mo kayang gawin ito? No? Matutunan ito lahat. Walang excuse dito. Ngayon, tinuturo natin yung social media. No? Nagti-training kami the other week ng social media. No? Tinuturo natin yung social media, how to close in social media, how to talk people in social media. Tinuturo na natin ito. Walang excuse dito. Sabihin mo, sir, matanda na ako. Sir, hindi ako marunong sa ano. No excuse dito. Kasi pag matanda ka na, may mga anak ka naman na marunong dyan. And if you have money, you can pay somebody, no, na mag-ano sa social media mo. Why? Because 75% no of our business today is in social media. Alam nyo?
5% na lang yung face-to-face. Social media, no? Kinakain na tayo ng social media talaga. Lahat ng mga tao, or halos lahat ng mga tao, may cellphone. Sa kamay nila yung social Tama na media. po. No? So yun yung Yeah. ano natin. So, the growth mindset, the clear heart set, the health set, and the business set, no? Ito yung makatulong sa atin to transform, and ito yung pinaka-right word dito, structured. Next slide para makita nyo. Structured. Next slide please. No? Ito yung pinaka-ano. Once you do these things, the growth mindset, the clear heart set, the health set, and the business set, no? Sino yung taga-pindot natin? Pindutin mo na para makita nila. Structured or structure yourself. No? Folks, alam ko nagpipicture-picture kayo dyan. Huwag niyong i-post naman doon sa ano. Hindi naman nila maintindihan yan. I-post niyo lahat yung mga slides ko. No? Ano niyo yan? Aralin niyo yan. Instead na i-post niyo yan sa social media, hindi naman maintindihan yan kasi hindi naman na-explain sa kanila. No? Kayo yung aaral niya. Ano yung structuring ourselves? Structuring ourselves is very important. Have you seen the picture of Pyramid of Egypt, no? Nung nandoon kami sa Giza, no, sa Egypt, nakita namin yung Pyramid of Egypt. Twice na ako nakapunta doon. Kahit lindol pa yan, malakas na lindol, hindi talaga magigiba. Why? Because very structured yung Pyramid of Egypt. Folks, pag structure ka talaga na distributor, kahit saan ka pa itapon, kahit anong challenge na ma-experience mo, kahit anong trials na ma-experience mo, masusurvive mo lahat because you are very structured enough. Yes? Yes. No? Anong next dito? So, tingnan natin. Next slide, please. No? Para makita natin ito. So, sabi dyan, the process of transformation. Tingnan natin yung past. Tingnan natin yung past. No? Tingnan natin kung kaya ba natin ito. The past. Remember, maraming mga tao na hindi talaga maka-forget doon sa past nila. Sige, pindutin mo pa. No? The past. No? Release the past. Release the past. Alam nyo, past is past. Pero sometimes, no? Yung past, yun na lang yung ano natin. Yan yung parang memory. Memories na lang natin yan. Paano mapo-forget natin yung past? Paano mapo-forget? No? By, pindutin nyo nga, no? By forgiveness. Yes or yes? Type yes if you are okay for this, no? Forgiveness. Kasi yung mga past experience, yun yung mga challenge na natin na hindi paulit-ulit. Sample ha, inutangan ka. Nakita mo pa yung tao na nangungutang sa'yo. Past na yon. Diba? Release. Release. And forgive. And forgive. Wala ka na magawa. Pag doon ka pa nagdidwell sa past, hindi ka makamove on. Hindi ka makamove on. Forgive. Diba? Remember, forgiveness is very important to release your past para malimutan mo yung past. Forgiveness. Forgive to yourself. Sometimes we do our meditation, no? Every day meditation, 1 hour meditation. No? Sometimes marami sa isip mo, maglalaro doon sa isip mo. But the good thing is marunong ka mag-forgive. Forgiveness talaga. Para malimutan mo yung past. Okay? Yan yung importante. So, yan, ako talaga, very ako dyan, no, na forgiveness is the best thing to do, no, to release your past. No? How about the present? No? Next slides, pindutin mo nga. The present, no? The present situation. Kailangan, we will face the present situation, no? Ano yung makikita natin sa present na situation natin? Enjoy, embrace. 'Di ba? Yung masaya ka, happy ka sa ginagawa mo.
no? Kasi pag meron kang challenge, hindi ka maka-perform ng maayos. Just enjoy, no? Yung parang inisip inisip mo na this is your life, this is your last life. 'Di ba? Enjoy. If you have money, enjoy. If you have something to do, enjoy. That's how you embrace the present situation. Because if you are not enjoying your present situation, wala pa ring mangyayari. So anong kailangan natin, no? Pindutin mo nga, no? Ano yung ano natin? Being mindfulness. 'Di ba? Being mindfulness. Ano 'yon? You are aware every time. 'Di ba? Wala ka ng time sa family mo. Wala ka ng time sa church mo. Wala ka ng time sa mga anak mo. 'Di ba? Being mindful is very important. Because why you dwell to those people na hindi mo sila parang naruruin lang yung buhay mo because hindi sila puro sila problem, puro sila challenge sa buhay. 'Di ba? Distraction, 'di ba? Thank you, Heart. Distraction. No? Kailangan, alam nyo, the very important thing to do as of today is your present situation. Just enjoy life. Yeah, 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 yeah. 'Di ba? Oh, embrace what you have now. Embrace what you have now. Be mindful of everything na makikita mo, mai-experience mo. Be mindful. Because by being aware of that, 'di ba? By being aware of that, the universe, 'di ba? The source, the creation, nakikita kanya. Alam nyo bakit ang tao mahirap? Alam nyo, totoong-totoo talaga ito. Because in my life, grabe yung mga na-experience ko. Bakit mahirap? Bakit mahirap yung tao? Bakit mahirap? Because they are not aligned with the source. They are not aligned with the source. That's why they are craving money. They are craving fame. They are craving something na gusto nila. But remember, if you are aligned with the source, 'di ba? Our God, our Father is very rich God. He is the owner of everything and even our life. And even our life. 'Di ba? The source of everything. So, pag mindful ka, happy ka, masaya ka, 'di ba? No? Everything. Sabi nga diyan, seek ye first the kingdom of God. And all. Tingnan mo yan, ha? And all. Pag all ang sinabi, meron pa bang naiiwan yon? Diba? And all these things shall be added unto you. All. Can you imagine that? All. No? Bakit ka natatakot? Wala kang pera? Bakit ka natatakot? No? Huwag kang matakot doon. Enjoy. Embrace. It's life. Be mindful. Be mindful in doing our business. In doing our business. In doing ourselves. No? In doing ourselves. That's very important. And of course, no, titingnan natin yung future natin. No? That is the process of transformation. The future. Tingnan natin yung future. So ano yung future na makikita natin dito? No? If you are happy, enjoy ka doon sa no? Nag-i-embrace ka. Of course, automatic yan na you are preparing for your future. Nagpe-prepare ka talaga sa future natin. Paano natin i-prepare yung future natin? Paano natin i-prepare? By being enoughness. No, pindutin mo nga para makita nila yung word enoughness. Ano yung enoughness? No? Yung makontento ka sa buhay mo. 'Di ba? Yung you are enough. That is enough. That is you. Because you are practicing what you are doing now. This is me. Ito lang ito. 'Di ba? So, kailangan talaga yung enoughness talaga. Once na there is contentment, kasi naintindihan mo yung ginagawa mo, mindful ka doon, kumikita ka lang ng ganito,
Because naintindihan mo, ito pa lang yung alam mo. Kumikita ka ng ganito kalaki kasi ito pa lang yung alam mo. Kumikita ka ng ganito kalaki kasi ito pa lang yung alam mo. Once naintindihan mo yan, no? Nagkaroon ka ng enoughness. Alam mo yung mga tao, wala talagang, ano yun, hindi, the normal people na hindi nakakaintindi nito, walang ano sa kanila, they are craving more. They are craving more. They crave more money, more money, more money. They want, kung ano-ano pa yung gusto nila sa buhay. Kung ano-ano pa yung gusto nila sa buhay. But if you understand enoughness, satisfaction, yes, thank you, Ma'am Juby. That's the right word. Satisfaction. Diba? Satisfied ka because ang tao talaga, there is no satisfaction sa tao talaga. Diba? Sabi nga, merong kanta nga, only Jesus can satisfy your soul. Yes, it's very, very true. But folks, if you are aligned with the source, if you are aligned with the creation, no, you will experience enoughness in your life. And that's how we prepare ourselves. So, bakit ka pa nasi-stress? Bakit ka natatakot sa future mo? No? Kung naiintindihan mo naman ito, kung nakikita mo naman ito. Remember this process of transformation, the forgiveness, no? Release all the things, that negativity in the past, because your past is not equal to your future, no? And being mindful in what you are doing now, no? Aralin mo ito, enjoy, embrace. Pag tinuturuan ka, embrace. Pag mayroong mga tao na nagsasabi sa'yo na turuan kita, embrace. Because that is, blessing yan talaga. And magiging, magiging fulfilled ka doon sa ginagawa mo. And you will experience enoughness in your life. Are you with me? Are you happy with this topic? Grabe, no? Ang ganda talaga ng topic natin. Of course, talagang, sino bang nabibless dyan? Sabihin nyo me, no? Type nyo na me kung nabibless kayo dyan. Naintindihan nyo ito. I'm sure talagang naintindihan nyo ito, no? Na ganda-ganda talaga. Life is very, very, hindi mo talaga, pag inisip mo na mahirap yung buhay, mahirap ka talaga. Pero pag inisip mo na maganda yung buhay because you are fulfilled, di ba? You are enough, no? Doon sa mo, talagang alam mo naman yung capacity mo, aware ka naman doon sa sarili mo, talagang you will enjoy life. You will enjoy life. Alam nyo, pag hindi nyo na-enjoy yung buhay nyo, you are in the wrong mindset. If you are struggling right now, and marami kang no? Maybe one day mag-ask kayo, somebody, or ask me, message me personally, tuturuan ko kayo na maayos yung nasa isip nyo, yung mga ano pa yung mga naiisip nyo, may mga ano pa dyan sa isip puso nyo, no? Baka matulungan ko kayo. I'm glad to help you, no? 100% all out. Tutulong ako na baka matulungan ko kayo if hindi nyo pa na-experience ito, no? Enoughness. Remember all this process. Sabi kanina, no? Sabi kanina, transformation is going beyond the form. No, sana makatulong ito sa inyo na you are going beyond the form. Siguro ito na yung last slides ko, no? Strive not to be a success, but rather to be of value. According to Albert Einstein. Strive not to be a success, but rather to be of value. Alam nyo, ito yung experience ko. Marami mga tao or even mga distributor, no, na ano naman sila. Siguro hindi naman sila nagja-judge, pero ito lang yung nakikita nila. They think na hindi na ako nagtatrabaho sa lifestyles, no? Akala nila hindi na ako nagtatrabaho sa lifestyles. And one day there was a time na lifestyles called me about what I'm doing, no? Tinawagan ako. Siguro may mga naman na naririnig sila. But remember,
No, once you are a lifestyler, you are always a lifestylers. No? Hindi ito, that is hindi yan totoo. I work hard with lifestyles. Today talagang double time ako, no? Yung ginagawa natin, talagang kakaiba ito because this is the new phase. Ngayon nga, ano na tayo, no? The community that we experience, the team that we experience, no? I know na lahat ito makabenefit kayo dito, no? Of what we are doing now. The important thing is we are aligned. We are aligned. We are congruent to each other. Because if we are not aligned, no? If we are not aligned with the source, hindi nyo maiintindihan yung journey na tinatahak natin dito sa lifestyles. Folks, alam nyo, yayaman talaga tayo lahat dito. Sure ako dyan. Sure ako dyan. Kung inisip nyo na magiging milyonaryo kayo, sure ako dyan, magiging milyonaryo kayo. Why? Why? Because the source is very rich and He will give us more than what you think. Can you imagine that? Sabi niya, lalagyan ko lahat na timba nyo, lahat na lalagyan, pupunuin ko yan, no? Sa blessing na hindi nyo na-experience, naiisip na blessing. And all of us want sa ganyan na blessing talaga, no? Talagang kakaiba. So, congratulations sa lahat. Thank you very much sa nanonood kayo. Thank you very much. Tuloy-tuloy pa rin tayo, no? We will strive hard. Yung mga nagra-run ng mga ED, ED6QLPL, NMD, IND, GMD, tuloy-tuloy tayo kasi, no? Naiintindihan na natin yung buhay. Enjoy life, embrace life, and by being enoughness is the most important thing to do because if we are aligned with the source, no, everything, blessings will come unto you. Thank you. Good morning. And to God be the glory. Thank you. Wow, thank you very much, Global Marketing Director, Sir June Igot, no? Grabe. No, were you all inspired and blessed? No, I know all of you are inspired and blessed, no? So, kung kayo yon, kindly comment ng one dyan sa comment box, no? One instead of typing, no? Blessed and inspired. Grabe, no? As I've said earlier prior sa introduction kay Sir June, 'di ba? Kailangan nating bigyan ng oras yung topic niya, yung speech niya. We need to give value. And yung ending pala ng topic niya, no? It's not more about the success, but to give value in everything we do. In short, legacy yan. No? Legacy na iiwan mo. 'Di ba? So grabe. Again, thank you very much, no, GMD June, for that very inspiring and motivating na topic this morning. So again, no, kung na ano man yung mga challenges natin, no, na kinakaharap natin ngayon, it's part of our process. It's part, no, ng magiging tayo in the near future, no? All we have to do, no, dapat maging aware tayo sa lahat ng bagay, sa lahat ng mga changes sa paligid natin. Kailangan tayong mag-adapt throughout the time para maka-move forward tayo. No? So, we started this activity with an opening prayer. We will end this meeting with a closing prayer. So, I am requesting National Marketing Director, Ma'am Genevieve Lictawa, to please do the closing prayer, ma'am. Okay, let us pray. Dear God, thank you for your perfect timing. Help us to trust in your plan for our lives, to know that you are the one who lifts us up. Give us the patience to wait for your timing and the faith to know that you have a plan for us. You says in Jeremiah 29:11, for you know the plans for us, plans for good and not for disaster, to give us future and a hope. Help us to do our part, to work hard with clarity, and be generous, but to leave the results up to you. And as you promote us, help us never forget that you are the source and the reason for any success we achieve. This is all I pray in the mighty name of Jesus. Amen. 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 No? So again, good morning everyone.